Muling pinaalalahanan ng prosecution at defense tungkol sa pagsasapubliko ng ilang impormasyon kaugnay ng impeachment trial. Sinita rin ng ilang senator judges ang prosecution. Bakit daw mahigit 20 lang ang iprinisinta nilang di manoy ari-arian ni Corona, gayong mahigit 40 ang nauna nilang ibinida. Live mula sa Senado may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, naningil nga ito mga senator judges sa prosecution doon sa nauna nilang sinabi na may 45 na ari-arian ito sa Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa pagtatanong ng mga senador, lumutang na 24 properties lang pala ang handang ipakita ng prosecution na umano'y pag-aari ni Corona. Because it was our observation, to which no one objected. Tumayo si Senator Judge Gringo Honasan, pinagsabihan ng prosecution tungkol sa kanilang pagsasalita sa media tungkol sa kaso. It was our observation, to which no one objected, that apparently the trial outside the courtroom is proceeding faster than the trial inside the court. Naungkat ito sa tanong ni Senator Judge Jesus Cordero, ano raw ang nangyari sa naunang sinabi ng prosecution na umano'y 45 na ari-arian ni Chief Justice Renato Corona. You announced to the media and here, I guess in the impeachment court as well, that it's 45. Do I take it that you're presenting 21 more titles? No, Your Honor. The 45 properties was a list from the Land Registration Authority. But as far as the prosecution is concerned, so far we've presented 21 titles. 21? Yes, which so far. includes the parking lots. Kaya sinisingil sila ni Escudero, bakit daw nagkaganon gayong ipinangalandakan na daw ng prosecution noon na ganun kadami ang ari-arian ni Corona pero hindi naman pala. Do I take it you will not even reach 45? We will not reach 45. And we just want to put on the record, Your Honor, that the 45 did not come from the prosecution. It was a letter. Order. Tanong tuloy ni Senador Jinggoy Estrada kung hindi sa prosecution, kanino raw ito galing? Ang Land Registration Authority ang itinuro ni Tupas. Sino naglabas sa media noon? Ang nangyari po noon... No. Sino po ang naglabas sa media nung alleged 45 properties ni Chief Justice Corona? Hindi po kami ang naglabas sa media. Eh, sino po naglabas? It was, nag-file po kami ng subpoena, testificandum at duces tecum, at doon at na-attach. I think it was few days before the start of the trial. Yes. In January, that we filed a request for the issuance of subpoena ad testificandum and duces tecum with respect to the documents, and we attached the letter coming from the LRA. So you are now admitting that you, yourself, released it to the media? We did not release it to the media, Your Honor. Dagdag pa ng depensa, lugi nga raw sila lalo pat hindi pa maituturing na ebidensya ang mga inihaing dokumento sa impeachment court. What is revolting to us is the fact that while it is true there were documents marked and identified and marked, they are not yet evidence in this case. Wala pa po nangyayari dito. Minarkahan lang. Pinakikita ng Les Publico. Ayan, pag-aari ni Chief Justice Corona. Hindi ba very unfair yan? Aming binalikan ang press conference na ipinatawag ng prosecution panel noong January 12, ilang araw bago magsimula ang impeachment trial. Dito ipinakita nila ang isang dokumento galing sa LRA na nagsasabi na may 45 na ari-arian umano si Corona. Base sa dokumento ng Land Registration Authority, ang umaabot ng 45 properties na nakikita sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila na nasa pangalan ni Chief Justice Corona at ng kanyang pamilya. Pero, nantanongin ngayon si Congressman Miro Kimbo. I was very clear on the 45 properties. And we will have to make that reckoning insofar as that recollection, but that is not my recollection. Sa pag-usad ng trial, paulit-ulit ang paalaala ni Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile na huwag pag-usapan ang merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Inulit niya ito muli ngayon. Ang pakiusap lang ng hukumang ito, kung maari, ay magiging fair tayo sa bawat isa. Lalo-lalo na igagalang ang karapatan ng nakasakdal. Pero na magkaroon ng 15-minute break sa pagdinig, unahan ulit sa pagpapapresko ng magkabilang panig. Kasasabi lang ni Senador Honasan na wag
press release o magkaroon ng statement sa labas ng impeachment court. Katapos ng defense, ito, prosecution. Sabi ni Representative Sonny Angara, isa sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, nagpaliwanag na raw sila sa Senate Secretariat. Hindi ko alam kung mas klaro siya, mas mabilis siya sa labas kaysa sa loob. Sana nga mabilis din yung sa loob. Pero definitely mas klaro siya sa labas dahil pinapaliwanag po namin yung mga nangyayari sa loob. We met with Attorney Valentina Cruz, yung spokesperson po ng Senate. At andun kaming tatlo, si Congressman Tanyada, Congressman Kimbo, and myself. At pinag-usapan namin yung ground rules. At sabi nga namin, hindi namin pag-uusapan ang mga pangyayari kung hindi pa naiprepresenta ito sa impeachment court. Si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada naman naniniwalang hindi pa kailangan ng gag order para sa mga tagapagsalita ng magkabilang panig. Di ba may motion si Senator Honasan na kausapin ng aming yung spokesperson ng court, na kausapin yung both panels. I don't know what happened. Di ba pwede sila matay for contempt? Ginawa kasi nila yun January 12 kasi nasa TV kanina before the trial. So hindi pa yun considered? Hindi pa. Jessica, kinausap natin itong si Representative Sonny Angara, no? Tinanong natin siya, may trabaho pa ba kayo? Pagpapatuloy niyo pa ba yung pakipag-usap sa media? Sabi nila, oo naman. Kaya lang, ang sinasabi nila is after nung January 12 na press conference, ang ginawa na nila daw ay hindi na nila dinidiscuss yung merito ng kaso. Ang ginagawa nila is that pinapaliwanag lang yung nangyari sa loob sa pagdinig sa impeachment court. Jessica? Okay, pero you've been covering the impeachment trial since day one, Joseph. Correct me if I'm wrong. For example, very concrete example, itong tungkol sa bank accounts. Yes. This was never brought up during the trial, was it? It was never. Kasi yes, bringing up na naman nila yan sa press briefing, which is outside of the impeachment trial. That's right, Parang Jessica. yun ang strategy lagi ng prosecution. No? They will bring it up first before the media and then later on na lang sa loob ng trial. Meron pang sinasabi itong si Representative Tupas na inadmit niya kay Jinggoy, kay Senator Jinggoy Estrada, na ang inamin niya na yung Bellagio na storya ay binigay niya yon sa media. And that's the only daw na story na binigay nila. But there are perceptions like that na ang sinasabi is yung prosecution mukhang nauuna pang magbigay ng ebidensya sa media. Yung depensa, may ganyang perception sila. Pero tinatanong natin yung defense, are you not going to ask for a gag order? Sabi, hindi pa naman necessary, Jessica. Okay, I think they should be asked, the prosecution panel, to be fair to them. They should be asked. They started this impeachment trial in the House. Yes. And yet, they're also conducting a separate trial. So it seems to a lot of people. Yun nga yung medyo ikinaiinis na ni particularly nitong si Senador Gringo Honasan. Parang sabi niya parang mas mabilis pa yata yung trial sa labas kaysa dito, parang mas maayos yung sa labas na nangyayari kaysa dun sa pinipresenta sa loob. So, yaang matter na yan, whether kung anong action yung titingnan ng Senado ay pag-uusapan sa isang caucus. Kasi pangatlong warning na siguro yan, Jessica, dun sa 3 linggo natin na pag-cover ng impeachment trial na lumalabas dyan na ilang beses nang sinasabihan ng Senado, yung magkabilang kampo naman, to be fair, na wag ilantad sa media or wag pag-usapan sa media yung merito ng kaso, Jessica. To be fair, yung defense is also conducting their own press briefings. Yes, meron din naman sila kasi minsan hinihingan din natin ng panig kasi to get some clarifications on certain matters. Pero if I may point out a little observation, medyo maingat sila as compared to maybe the prosecution, Jessica. Okay. Does it have anything to do na lawyers itong mga nasa defense? Lawyers din naman karamihan yung mga nasa prosecution, di ba? Although yes, they're more politicians than lawyers now, I suppose. Maybe you can attribute them to sa strategy. Medyo secretive itong defense. In fact, meron tayo mga coverage days na nagulat kami na meron para sa noong ganong ebidensya na matagal na namin inuusisa, Jessica. Okay. In the meantime, what do we expect in the coming days? Parang I could sense a lot of exasperation on the part of senator judges. Katulad nga kanina that almost 2 hours was spent enumerating the parking lot 15,000 payment monthly di umano ni Chief Justice Corona. Jessica, if you will observe,
siguro pangatlong araw na yan na sinabi ng mga senator judges, parang ano bang point? Diba? Parang si Senator Joe Carrero, kahapon si Senator Lito Lapid, tumayo na siya, nainip na siya, ano bang point natin? Utang ba yan or cash advance? Kung ano bang gusto niyong palabasin? Kanina naman si Senator Joe Carrero, sila Chisa Escudero, sinasabi, teka lang, baka naman nag-aaksaya tayo ng panahon. Kasi baka hindi impeachable offense, yung hindi pagdedeklara o yung hindi pagdedeklara ng ilang entry sa SAL and Justice Corona because merong umano na provision dun sa 6713 na that provides na halimbawa ikaw magpa-file ka ng SAL and you can correct. So kung pwedeng i-correct, anong offense? Okay. Maraming salamat, Joseph Morong.